Gandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Joshua sa 1 Timothy chapter 6. Si Pastor Joshua ay galing po sa biyahe mula sa Africa, Malaysia. Namiss niya po ang lahat dahil siya ay nasa biyahe ng kung ilang linggo. Nintay po niyang mapagaling muna siya upang makapagbahagi na muli siya ng salita ng Diyos. Siya po ay nagpapasalamat sa lahat ng inyong mga panalangin. Cute. Dahil sa bagat biyaya ng Panginoon ay makakapagbahagi na muli ako ng salita ng Diyos. Ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay akin pong ikinatutuwa. Ang pahayag mula sa Diyos ay hindi po natatapos. Naniniwala ako na ang Diyos ay nagbigay sa akin at pinagkatiwalaan niya ako ng kanyang mga pahayag. Pagdating sa katotohanan ng kanyang mga salita, kanyang pangitain, at nakikita po natin na naisa sa katuparan ang lahat ng ito sa atin pong iglesia. Hindi po natin matatanggap ang pahayag mula sa Panginoon ng isang beses lamang. Ito po ay nagsisimula mula Genesis. Pagkatapos ng lumang tipan ay susunod ang bagong tipan hanggang sa libro ng pahayag. Unti-unti ay ipinapakita ng Diyos ang kanyang pahayag. Ang pagdating ng Panginoong Hesus ay nabanggit na mula pa sa lumang tipan. Ang salita ng Diyos ay naroon na mula pa ng nilikha ang mundo. Ang pagkakalikha ng mundo ay ginawa ng Diyos. Ngunit kailan ba napangyari ang propesiya tungkol sa pagdating ng Panginoong Hesus? Nabanggit na ito mula pa sa libro ng Isaiah at nangyari nga sa bagong tipan. Ang Panginoong Hesus ay dumating, ipinako sa krus at nabuhay na muli at ngayon nasa langit na. At ngayon nga sa bagong tipan ay napag-aaralan po natin kung ano po ang katuturan ng pagdating ng Panginoong Hesus. At pagdating naman sa libro ng Revelation ay mababasa po natin ang tungkol sa panibagong lupa at kalangitan. Naroon ang propesiya tungkol sa panibagong kalangitan at mundo. Ano ba ang nais ng Diyos na sabihin sa atin? Maaaring naroon ang pag-iisip na hindi po natin maunawaan ang kaharian ng Diyos. Maging maraming mga libro ng teolohiya ay hindi po nila maipaliwanag ang katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa biyaya ng Diyos ay natanggap po natin ang mensahe ng tungkol sa puno ng buhay. At marami rin ang hindi nakakaunawa nito.
Ito ay dahil sila'y namamalagi sa tradisyonal na ideolohiya. Sa atin pang Fortress Prayer Meeting ay nabanggit po natin ang tungkol sa panalangin ng Panginoon. Naroon ang pagsabi na naway dumating ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay may relasyon sa puno ng buhay. Ang puno ng buhay ay ang masterpiece sa kaharian ng Diyos. Ito ang pagpapatotoo ng kaharian ng Diyos. Maaaring naroon ang pag-iisip na hindi po natin maunawaan ang puno ng buhay at nauunawaan ko na hindi po ninyo yun maunawaan. Dahil ako man din ay tumatanggap ako sa Panginoon ng pakonti-konti. Ngunit naniniwala ako na ang mga pakonti-konting bagay na ito ay napagsama-sama na at mabibigyan ng kabuuan. At sa mga susunod na mga pagtuturo ay akin pong ibabahagi ang tungkol sa puno ng buhay. May ilang mga nagsasabi, bakit hindi mo sabihin o hindi ka magbahagi tungkol sa Panginoong Hesus at tungkol sa cross? Kung tutuusin, naroon ng pagliligtas mula sa Panginoon at susunod nito ay ang pagsasakatuparan ng puno ng buhay. Ito ay aktualisasyon ng kaharian ng Diyos. Ito ang realidad ng plano ng Panginoon. Ang lahat ng ito ay mapapangyari. Hindi lamang po ito simpleng analohiya. Kung kaya naman maging mapagpasensya po kayo. Dahil hindi po natin agad mauunawaan ang konsepto nito sa isang pagtuturo lamang. Naniniwala ako na ang mga mensaheng ito ay pinagkatiwala ng Diyos sa akin. At ang lahat ng ito ay napangyari simula pa ng nagsimula ang 611 hanggang ngayon na tayo nagpapatuloy sa paglilingkod. Diyos mismo ang nagsabi na ang pangitain ng ating simbahan ay Isaiah 61 verse 1, kaya po tayo tinawag na 611. At pagdating ng 2010, ay doon po nangyari kung saan nakilala at nakita ko ang rabbi sa Israel. Siya ay nakasuot ng puting mga damit at may puting balbas. Tinanong niya ako kung saan ako galing at sinagot namin siya na kami galing Hong Kong. Kami ay mula sa 611 Bread of Life Christian Church. At ang rabbi na ito ay kinuha niya ang kanyang Torah. At kanyang tinuro ang Torah. Sabay nagsasabing 611. 611 ay puno ng buhay. Ang 611 ay puno ng buhay. At mula doon ay higit kong naunawaan na ang numerical value ng Torah ay 611 o 611. At para sa mga Hudyo at lalo na sa mga rabbi, ang Torah ay ang puno ng buhay. Ito ang totoo.
Kung kaya naman para sa akin ang katotohanan ay hindi lamang daan, kundi ito ay ang salita ng Diyos. Ano mang sasabihin ng Diyos ay ang siyang mapapangyari. Ang ating pag-unawa sa katotohanan ay napaka-importante at siyang realidad. Kung galing ka sa labas, tsaka ka papasok sa simbahang ito at pupunta sa mercy seat, naroon ang iyong pag-iisip na napakaganda ng lugar na ito. May napakagandang gusali sa Chunwan. Ito ay ibang-iba sa labas. Nung una ay marami pong tao ang hindi makahanap ng ating lugar. Hindi po nila mahanap ang ating lugar. Ngunit ngayon ay meron na po tayong church signage. Nakita nyo na po ba? Ngayon, mas madali nang hanapin ang 611. Ang katotohanan ay teritoryo. Sa unang Timoteo, ang daan ay naisalin bilang pananampalataya. Ano mang sabihin ng Diyos ay may kinalaman sa pananampalataya at teritoryo. At ang teritoryong ito ay ibinigay kay Timoteo. Una itong ibinigay kay Pablo. Nabanggit po ito sa 1 Timothy chapter 1. At ngayon nasa chapter 6 na po tayo. At nabanggit po itong muli ni Pablo. At ito ang aking ibabahagi ngayong umaga. Nais ko sanang ibahagi ang 6 chapters ngayon, ngunit limitado lamang po ang ating oras. Ngayon ay ibabahagi ko lamang ang mga punto. Ang pagpapahayag ng Diyos sa atin ay unti-unting napapangyari. Tinawag ako ng Diyos bilang puno ng buhay. At ako ay pinangunahan ng Diyos mula pa noong 2001. At ang bagong alak ay nagpapatuloy sa pagdaloy. At tayo'y higit pang nakakatanggap. Ngunit kung ano man ang aking mga natatanggap ay maaaring hindi ko maibahagi ng detalyado, ngunit naniniwala akong may pagkakataon para rito. Ako po ay umaasa na kung ano man ang aking nauunawaan pagdating sa puno ng buhay ay inyo ring matanggap. Naway maging mapagpasensya tayo. Sa totoo lang ay hindi ko rin po ito maunawaan ng buo dahil ito ay isang proseso. Ngunit akin pong gagawin ang aking makakaya upang maibahagi sa lahat ang konseptong ito. Ngayon, dadako na pa tayo sa 1 Timothy chapter 6, unang Timoteo, kabanata 6. Pinaka-importanteng punto dito ay makikita po natin sa verse 11 at 12. Dahil 611, 611. Okay? Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit ikaw ng lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid. Maka-Diyos may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kahinahunan. Ipaglaban mo ng puspusan ang pananampalataya, panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan dahil dyan ka tinawag ng Diyos nang ipayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Sa verse 13 naman, iniutos ko sa iyo sa pangalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat at sa harap ni Kristo Jesus na nagbigay ng mabuting patotoo kay Poncio Pilato.
Matapos basahin ang verse 11 and 12. Naroon ang pagsabi sa verse 13, iniuutos ko sa iyo sa pangalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat at sa harap ni Kristo Jesus na nagbigay ng mabuting patotoo kay Poncio Pilato. Sundin mong mabuti ng may katapatan ng mga iniutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus Kristo. Sa verse 14. Nagsasabihan ni Pablo si Timoteo kung ano ang dapat niyang iwasan at dapat niyang gawin. Saka ito dinugtungan sa verse 13 ng lahat ng ito ay iniutos sa ngalan ng Diyos. At gawin ang lahat ng ito hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kailangan panghawakan ang lahat ng ito. Kailangan gawin ang lahat ng ito sa ngalan ng Panginoong Hesus. Sa unang kabanata, naroon ang pagsabi ni Pablo na si Timoteo ay ang kanyang tunay na anak sa pananampalataya. At ngayon, sa chapter 6, sa bandang dulo, naroon ang kanyang pagpapaalala kung ano ang dapat niyang gawin at dapat niyang iwasan. Ano ang mga bagay na ito na dapat niyang gawin at iwasan? Ang mga ito ay mas importante pa kaysa sa buhay at kamatayan. Ang mga kautosang ito ay para sa panghabang buhay at paniguradong mangyayari. Ang pamagat para po sa kabanatang ito at maaari din po natin sabihin na para sa buong libro ng Timoteo. Fight the good fight of faith. Ipaglaban ng puspusan ang pananampalataya. Paglaban po natin ang pananampalataya na ipinagkaloob ng Diyos para sa atin. Kailangan nating ipaglaban ng puspusan ang ating pananampalataya. Verse 11, balik po tayo sa verse 11. Umiwas ka sa mga bagay na ito. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Ikaw ay lingkod ng Diyos. Ikaw ay hindi lingkod ng kaaway, hindi ka lingkod maging ng mundo. Hindi ka kabilang sa kung anumang mga gang o kaya denominasyon, ikaw ay lingkod ng Diyos. Ikaw ay tunay na anak ng Diyos sa pananampalataya. Ikaw ay lingkod ng Diyos. Sinasabi ni Pablo dito, at naniniwala ako na sa panahong ito ay napalaya na si Pablo mula sa kulungan ng Romano. Kung kaya naman naisulat niya ito at kanyang ipinapadala si Timoteo sa Efeso. Mula sa Macedonia ay pinapadala ni Pablo si Timoteo sa Efeso. At ngayon natanggap na ni Timoteo ang kanyang sulat at maging ang kanyang otoridad. Ang simbahan sa Efeso ay maraming mga problema tulad ng simbahan sa Korinto. Napakaraming problema. Ngunit naroon ang pagpapaala ni Pablo na huwag matakot si Timoteo.
Siya ay tunay niyang anak sa pananampalataya at ang otoridad ay nasa kanya. Naroon man ang maraming problema ay kanya itong mareresolba. Nabasa po natin ang mga problema sa Efeso sa mga nagdaang mga kabanata. Problema pagdating sa mga babae at problema lalong-lalo na sa mga heretiko o mga maling pagtuturo. At nabanggit din po ito sa chapter 6. May mga taong nagtuturo ng maling doktrina, mga pabula. Sila ay nagtuturo ng mga heretikong pagtuturo. Ang lahat ng ito ay walayo sa katotohanan. Balikan po natin ang 1 Timothy chapter 1, lalong-lalo na sa verse 11. Ang aral na ito ay ayon sa magandang balita na ipinagkatiwala sa akin ng dakila at mapagpalang Diyos. Ang magandang balita ay pinagkatiwala ng Diyos sa Kanya. Ngunit nung nakaraan, si Pablo ay masasabi po nating pinuno ng mga makasalanan. Ngunit dahil sa habag at biyaya ng Diyos ay pinagkatiwala sa kanya ang magandang balita. Naroon ang pag-iisip natin ng magandang balita ay tungkol sa pagliligtas o sa kaligtasan. Ngunit marami po sa atin ang may maling ideya na ang pagliligtas ay tungkol lamang po sa pagkilala sa Panginoon. Naroon ang pagkilala na ang Panginoong Jesus ay namatay po para sa atin. Kung ako ay maniniwala sa Diyos, panigurado pupunta ako sa langit. Yun po ang madalas nating isipin, ngunit ito ay hindi totoo. Ang kaligtasan ay hindi lamang po tungkol sa pagpunta sa kalangitan. Maraming naniniwala sa Panginoong Jesus, ngunit hindi po nila naunawaan ang konsepto ng pagiging dakila. Hindi po nila nauunawaan na ang kanilang kadakilaan ay maihahalin tulad sa kadakilaan ng Panginoong Jesus. Sa chapter 6, balikan po natin ang verse 13. Inuutos ko sa iyo sa pangalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat, sa harap ni Kristo na nagbigay ng mabuting patotoo kay Poncio Pilato. Sa verse 15, siya ay darating sa panahong itinakda ng mapagpala at makapangyarihang Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang walang kamatayan at nanatili sa liwanag na di matitigan. Ito po ang pagpapakita ng Diyos. Ang kadikalaan ng Diyos ay isang bagay na hindi po natin basta-bastang maintindihan. Ang kadakilaan ng Diyos ay higit pa sa kung ano po nating maunawaan. Ang lahat ng ito ay pinahayag ni Pablo nang siya'y malaya na.
Sa 62 AD, siya ay napalaya sa Romanong kulungan. Ngunit pagdating sa 65 AD ay siya ay pinugutan ng ulo dahil sa kanyang pananampalataya. Naroon ang pagsasabi ni Pablo na siya ay malaya na mula sa kulungan, ngunit hindi niya alam kung kailan siya muling makakatanggap ng persekusyon. At hindi niya alam kung kailan ba siya mahahatulan at mamamatay. Ngunit naroon pa rin ang kanyang pagsasabi na ang magandang balita ay pinagkatiwala sa kanya ng Diyos at ang parehong magandang balitang ito ay kanyang ipinapasa kay Timoteo. Kung kaya naman sa chapter 1, napaka-importanting parte nito, lalo na sa verse 18. Timoteo, anak ko, ang mga bagay na ito ay tinatagbilin ko sa iyo ayon sa mga pahayag na sinabi tungkol sa iyo upang sa pamamagitan nito ay masikla kang makipaglaban. Yun po ang sabi sa 1:18. Sunod ay sa verse 11, ang aral na ito ay ayon sa magandang balita at ipinagkatiwala sa akin ng dakila at mapagpalang Diyos. Ako ay nasa kulungan ng kung ilang taon. Ako ay napalaya na. Ngunit naroon ang patuloy na paghahabol ng kaaway. Ito po ay sa perspektibo ni Pablo. At ngayon ay aking ipinagkakatiwala ang magandang balita sa iyo para kay Timoteo. Ito sabi sa verse 19, nataglay ang matibay na pananampalataya at malinis na budhi. May mga taong hindi sumunod sa kanilang budhi at dahil dito, ang pananampalataya nila ay natulad sa isang barkong nawasak. 20, kabilang sa mga iyon, sina Himeneo at Alejandro, kaya ipinaubaya ko na sila sa kapangyarihan ni Satanas upang matigil na ang kanilang paglapastangan sa Diyos. Si Himeneo at Alejandro ay nagpatuloy po sila sa paninira kay Pablo. Ngunit naroon ang pagpapaubaya ni Pablo sa kanila sa kapangyarihan ni Satanas upang sila magsisi sa kanilang kalapastangan. Sa kabilang banda naman ay naroon ang pagkakatiwala ni Pablo kay Timoteo ng magandang balita na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Ipinagkakatiwala niya ito upang magkaroon siya ng kalakasan at nang may paglaban niya ng puspusan ang pananampalataya. Sa Ingles ay tinatawag po itong wage war, the good fight of faith. At ang wage na ito, kung isasalin po ito sa original na teksto, ay apostle o apostol. Apostle, apostleship, apostolate. Itinawag ni Pablo si Timoteo bilang kanyang apostol, kung kaya naman kanyang ibinahagi ang magandang balita sa kanya. Ang dakilang magandang balitang ito ay natanggap ni Pablo mula sa Panginoon
At ang parehong balita na ito ang siyang natanggap po natin upang maging puno ng buhay. Ang magandang balita ay pinagkatiwala din ng Diyos sa akin. Naroon ang pagsasabi ni Pablo na ang magandang balitang ito ay kanyang ipinagkakatiwala kay Timoteo upang maipaglaban niya ng puspusan ang pananampalataya. Kailangang tumindig ni Timoteo bilang apostol at kanyang gawin ang mga dapat na gawin ng isang apostol. Magkaroon ng maayos na pananampalataya at ng kabutihan. Bilang apostol ay kailangan na mayroong maayos na pananampalataya o matibay na pananampalataya. Ang chapter 6 ay nagsasabi po ng maraming mga bagay. Ngunit balik po muna tayo saglit sa chapter 3 verse 12. Ang mga tagapaglingkod sa iglesia ay dapat isa lamang asawa at maayos mga siwa sa kanilang mga anak at sambahayan. Nabanggit po sa chapter 3 ang tungkol sa nararapat na kaayusan ng mga pamilya. Ang mga kalalakihan ay dapat na manguna sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. Dahil madalas ang mga lalaki ay mabilis na magalit. May mga pagkakataon na mga babae ay salita ng salita. Ngunit naroon ang pagpapaalala ni Pablo na sa lahat ng ito ay huwag dapat silang magalit agad, bagkus ay manalangin. Manalangin sa kanilang sitwasyon at ipanalangin ang lahat. Ang mga kalalakihan ay magiging alulod dapat ng pagpapala. Kung kaya naman dapat lamang nilang ipanalangin ang lahat upang higit na maghari ang kapayapaan. Tumindig bilang puno o pinuno ng pamilya. Sa atin pong mga tahanan, ang mga kalalakihan ang siyang pinuno at ang siyang dapat na manguna sa pagbabasbas at pananalangin upang matanggap ng pamilya ang pagpapala mula sa Diyos. Sa chapter 2, nabanggit doon na ang mga babae ay hindi dapat talak ng talak o kaya higit na nagsasalita. Ngunit wag po natin itong kunin sa maling konteksto. Nabanggit po ito dahil noong sa panahon nila Pablo sa Efeso, ang mga babae ay napakalakas dahil sa kanilang Diyos-Diyosan na si Artemis. Naroon ang pag-iisip ng mga babae na sila'y tulad din ng Diyos-Diyosan na ito. May mga maling pagtuturo doon at mga maling tradisyon na nag-aakala na ang mga babaeng ito ay Diyos-Diyosan na rin. Ang mga kababaihan ay tinitignan bilang Diyos-Diyosan. Kaya naman pagdating sa mga kalalakihan, sila ay pupunta sa templo
at makikinig sa mga tinuturo ng mga babaeng ito saka makikipagtalik sa kanila. At kung hindi naman ay sila'y makikipagtalik sa kapwa nila lalaki. Maraming kababaihan sa mga panahong iyon ang naimpluwensyahan ng mga maling doktrinang ito. Naroon ang kanilang pag-iisip na sila ang pinakamalakas at sila ang may otoridad, kung kaya naman sila ang higit na nagsasalita at higit na nagtuturo. At dahil nga sa sitwasyong ito ay nabanggit ni Pablo na hindi niya hahayaan ang mga babae na magsalita o magbahagi ng salita. Ito po ang tunay na konteksto pagdating sa bersikulong iyon. Pinaalala ni Pablo na kailangan magkaroon ng kaayusan sa loob ng tahanan. Sa pagtuturo naman sa chapter 3 at chapter 6, nabanggit ang tungkol sa pag-ibig sa kayamanan. Nabanggit din ang tungkol sa mga kababaihan na mabilis maimpluwensyahan ng mga maling doktrina. Sa chapter 5 ay nabanggit ang tungkol sa mga biyudang babae. Maging ang mga biyudang babae ito ay maaaring maging biktima ng mga maling pagtuturo. At sa tuwing kanila nga itong sinusundan at sila'y magkakamali ay lumalabas ang kanilang akusasyon at mga pagtatanong sa kanilang mga pinuno. Ito po ang mga problema sa simbahan ng Efeso. Sila'y nagtuturo ng mga maling doktrina. Ginagawa nila ito upang hindi mapangyari o hindi maghari ang itinuturo ni Pablo, o kaya hindi mangyari at hindi maituro ang tungkol sa magandang balita. Maraming kababaihan ang nauumpluwensyahan ng mga maling doktrina. Kung kaya naman naroon ang pagpapaalala ni Pablo na iwasan ni Timoteo ang mga pagtuturong ito. So verse 3 to 10, basahin po natin na sabay-sabay. Kung nagtuturo ang sino man ng ibang katuruan at di sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa pagiging makadiyos, siya ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagdebate tungkol sa mga salita, mga bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan at pagbibintang. Mahilig din siyang makipagdebate sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ang akala ng mga ganitong tao ay paraan ng pagpapayaman ang relihiyon. Kung sa bagay, malaki nga ang makapakinabang sa reliyon kung ang tao ay marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. Kaya nga't dapat na tayong masiyahan kung tayo ay may kinakain at isinusuot. Ang mga pagnanasang yumayaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian.
Verse 3, kung natuturo ang sino man ng ibang katuruan at di sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa pagiging makadiyos, siya ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Ang mga taong ito ay nagsisimula lamang ng kaguluhan. Sila ay nagsisimula lamang ng panunuligsa at pagdebate. Dahil dito ay lumalabas ang inggitan, alitan, kutyaan at pagbibintang. Mga kapatid, naway maging maingat po tayo sa mga ganitong mga tao, mga nagkakalat ng maling katuruan. Sa konteksto ng mga taga-Efeso, ang mga kababaihan at ang maging mga byuda ay wala pong ibang ginagawa kung kaya naman mabilis silang maumpluwensyahan ng mga maling pagtuturo. Sila'y namamalagi lamang sa kanilang mga bahay, kung kaya mas madami silang tsansa na makapakinig ng mga maling pagtuturo. At sa kanilang pakikinig ng maling pagtuturo ay nagsisimula po sila ng pagtatanong at pakikipagdebate sa kung ano mang itinuturo ni Pablo. Dito, nabanggit na ang mga maling pagtuturo ay humahantong lamang sa inggitan, alitan, kutyaan at pagbibintang. Dahil sa mga maling pagtuturo na tatanggap ng mga taong ito ay naroon ang kanilang pakikipagdebate at pagtatanong kung totoo nga ba ang tungkol sa magandang balita na ibinabahagi ni Pablo. Nais lamang nilang mamalagi sa mga maling doktrina dahil mas madali itong sundin at mas madaling maunawaan. Lumalabas ang inggitan, alitan, kutyaan at pagbibintang. At nagkakaroon din ng kasiraan sa loob ng simbahan. Isa pa pong bagay, mahilig siyang makipagdebate sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ang pagkakaroon ng inggitan, alitan, kutyaan at pagbibintang ay isang baluktot na pag-iisip. May mga taong gumagawa lamang ng kwento at nagsasabi ng mga hindi mga makatotohanang bagay. At maging ang simbahan ng Efeso noong araw ay nakakaharap sa ganitong mga problema, kung kaya naroon ang pagpapaalala ni Pablo na huwag maapektuhan si Timoteo ng mga ganitong pagtuturo at ganitong uri ng tao. Sa kabilang banda ay kailangan niyang magsumikap at ipaglaban ng puspusan ang pananampalataya. Ipaglaban ng puspusan ang pananampalataya. Fight the good fight of faith. Ang nabanggit po dito sa paglaban ng puspusan ng pananampalataya ay hindi lamang po tungkol sa pagiging apostol ni Timoteo, kundi ang pagiging tunay na sundalo, tunay na mandirigma,
tunay na nakikipaglaban. Sa panahon po natin ngayon, ay mayroon po tayong mga MG leaders bilang ating pinuno. Mayroon po tayong mga tagapaglingkod, may mga tagapamuno. Kung kaya naman ang ating mga MG leaders at mga kapwa lingkod ay importante. Ang mga MG leaders, ang mga co-workers ay dapat na manguna muna sa kanilang mga pamilya. At mula dito ay maaari po silang maging maayos na pinuno. Kailangan po nating tumindig. Ngayon sa chapter 6, ipaglaban ng puspusan ang pananampalataya. Pinagkaloob po sa atin ng Diyos ang isang napakadakilang magandang balita. Ang magandang balitang ito ay napakadakila. Hindi lamang po ito tungkol sa pagpunta sa kalangitan, hindi lamang po ito tungkol sa kapatawaran ng ating kasalanan. Ang lahat ng ito ay simula pa lamang po. Ito ay tulad ng pag-aaral. Pumupunta tayo sa elementary, secondary, hanggang sa makarating tayo sa universidad. Huwag po sana tayong mamalagi lamang sa elementaryang pag-iisip. Huwag lamang po tayong tumigil sa pagtanggap ng kaligtasan. Dapat po nating isabuhay ang magandang balita at nang makita ang kadakilaan ng Diyos. Magkaroon po tayo ng pag-asa na makita natin ang kadakilaan ng Diyos at maisabuhay ang puno ng buhay. Sa Efeso, kung matatandaan po natin, ang mga kababaihan ay mabilis na maimpluwensyahan ng mga maling doktrina. May mga heretiko na nagsasalita ng mga maling doktrina mula sa isang bahay hanggang sa makarating pa sa ibang mga bahay. Sa panahon po natin ngayon ay mga natatanggap po tayong persekusyon sa ating simbahan at may mga ilan sa kanila na pumupunta pa sa bahay ng ilan sa ating mga miyembro, nakikipag-usap, hanggang sa ang ilan nating mga miyembro ay magkaroon na din ng mga pagtatanong at galit kay Pastor Joshua at Simo. Ang nais ng mga taong ito ay ang hindi po kayo magbigay ng kaloob sa ating simbahan. Ngunit tulad ng paalala ni Pablo kay Timoteo, lisanin po natin ang mga bagay na ito. Iwasan po natin ang mga bagay na ito. Ang kalagadakilaan ng Diyos ay narito na. Naway hindi po tayo mabilis na maimpluwensyahan o maapektuhan ng mga bagay sa mundo. Sa Efeso ay hindi lamang po ang mga babae ang mayroong problema, kundi maging din ang kanilang mga alipin. Ito ay dahil sa mga maling pagtuturo na kanilang natatanggap. At dahil dito ay tumatanggap si Pablo ng mga persekusyon. Kung kaya naman pinapaalalahanan niya si Timoteo na iwasan ang mga pagtuturong ito at iwasan maging ang mga tao na namumuhay sa maling katuruan. Ikaw ay lingkod ng Diyos.
Sikaping mamuhay ng matuwid, makadiyos, may mananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kahinahunan. Ito po ang 6 na karakter na dapat na mayroon po tayo at siyang pinapaalala din ni Pablo para kay Timoteo. Sa iyong pagtintig bilang apostol ay dapat na mayroon ka nitong 6 na katangian. Ito ay upang maipaglaban mo ng puspusan ang pananampalataya. Matuwid, makadiyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kahinahunan. Ang lahat ng ito ay katangian ng Diyos na dapat din nating makamtan. Pag-ibig, pagtitiis. Magkaroon lagi ng pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kahinahunan. Maging mapagpakumbaba. Magkaroon ng kahinahunan. Sa tuwing tayo po ay nakakatanggap ng pag-atake mula sa iba, naway higit na maghari sa atin ang pag-ibig at kahinahunan. Tulad ko po, ang 6 na katangian na ito ay kailangan ko rin. Kailangan kong maging matuwid, makadiyos, dahil ako ay pag-aari ng Diyos. Hindi po ako nabibilang sa kasamaan, hindi nabibilang sa kamunduhan. Kaya marapat-lapang na magkaroon ako ng katuwiran, maging makadiyos, may pananampalataya, may pag-ibig, pagtitiis at kahinahunan. Naroon ang dapat na pagtitiwala sa Diyos. Hindi ko kailangang maghiganti. Hindi ko kailangang manira din. Sa kontekstong ito, ang nais ng tao ay makita si Pablo na maghiganti rin. Ngunit, para kay Pablo, dapat lamang silang iwasan at huwag nang atakihin pa. Magpatuloy lamang sa kung anong ipinapagawa ng Diyos. Ipaglaban ng puspusan ang pananampalataya. Panghawakan ng mabuti ang buhay na walang hanggan dahil dyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Mga kapatid, sa ating paniniwala sa Diyos at sa ating pagtanggap ng magandang balita, ay hindi lamang po tayo tatanggap at maghihintay na marating ang kalangitan. Kailangan din po nating pagbayaran ang ating pagsunod sa Diyos. Maaaring makatanggap po tayo ng mga pag-atake, ngunit kailangan po nating labanan ito ng may pananampalataya. Sa original na konteksto ay nabanggit po doon na confess a good confession. Ngunit kailangang pagbayaran ito. Sa pagharap ng mga taong nagbibigay ng maling akusasyon, ay kailangan po tayong maging matatag.
at higit pa rin na panghawakan ang salita at kalooban ng Diyos. Sa ngayon ay nakakaharap po tayo ng maraming mga false witnesses o mga taong mga nagsasabi ng hindi maganda at hindi tama. Ngunit, dapat po natin itong harapin. Kailangan po natin itong harapin by confessing the good confession. Ikumpisal ang tamang pagkukumpisal. Dapat po tayong mag-umpisal ng tamang pangungumpisal. May mga taong umaatake po sa atin at nagsisimula ng pangungutya at panunuligsa. Ngunit sa atin pong banda ay hindi po natin sila kailangang pagtsismisan, hindi po natin sila kailangang atakihin. Bagkus ay harapin po natin sila ng may katuwiran, magkaroon ng pananampalataya, magkaroon ng pag-ibig, pagtitiis at kahinahunan. Kailangan pa rin po nating maging makadiyos at makatuwiran. Dahil tayo po ay nabibilang sa Panginoon. Hindi po tayo nabibilang sa kaaway. Kung ang mga taong ito ay nagsisimula ng kaguluhan at gahaman pagdating sa pera, hindi po natin kailangang maging tulad nila. Higit pa rin dapat pong maghari sa atin ang katuwiran at ang pagiging makadiyos. Sabihin lamang po natin kung ano ang totoo, kung ano ang ayon sa buhay. At ipagkatiwala na ang lahat sa Diyos. Dahil mananatili pa ring hari ang atin pong Panginoong Hesus. Hindi po natin kailangang magambala sa mga taong nananakit o kaya'y umaatake sa atin. Bilang konklusyon, upang maging mabuting apostol ay dapat po tayong lumaban ng puspusan para po sa ating pananampalataya. Naway pagpalain ng lahat. Purihin po natin ang Diyos.
Panginoon, pinupuri ka namin, korderong nasa trono. Ang dakilang kordero na nasa dakilang trono. Ikaw ay nagbahagi ng dakilang magandang balita at ito'y ipinagkaloob mo sa amin. Tayo po ay manalangin at naisin po natin na tanggapin ang dakilang balita na mula sa Panginoon. Tulad ng dakilang kordero ay dapat po nating magkaroon ng transformasyon at maging puno ng buhay. Hindi lamang po tayo titigil sa elementarya o sa napaka-basic na mga pagtuturo. Pagkus ay pagsumikapan na matanggap ang dakilang pagtuturo ng Diyos, ang dakilang balita na mula sa Diyos. Ang dakilang kaharian ng Diyos ay hindi lamang po ang siyang nakikita ng ating mga mata, kundi maging din ang mga bagay na hindi po nakikita ng ating pisikal na paningin. Ang dakilang magandang balita ay mula sa Panginoon, makapangyarihan, Panginoon, maraming salamat. Tinatanggap po ng aming puso at ng aming kaluluwa ang napakagandang regalo na mula sa iyo. Nais po naming maging mabuti mong tagapaglingkod at ipaglaban ng puspusan ang aming pananampalataya. Maaring may mga ilan po sa atin na sa inyong pagdating sa 611 ay nakatanggap po kayo ng mga patotoo. Gamitin po natin ang oras na ito upang maging saksi ng Panginoong Yesus at maging saksi ng kanyang kabutihan sa ating buhay. Sikaping mamuhay ng matuwid, makadiyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kahinahunan. Sa pamilya po ng puno ng buhay, sama-sama po nating sikapin na mamuhay ng matuwid, makadiyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kahinahunan.
Tayo po ba ay nagiging mabuting saksi o kaya ay patotoo? Patotoo ng mga katangiang ito? Maaari sa atin pong buhay ay nakakita po tayo ng marami sa ating kapatiran na umalis sa ating iglesia, o kaya ikaw mismo ay nabasa mo ang mga akusasyon na ibinabato sa atin pong simbahan. Maaari rin po natin itong ipanalangin. Maaaring nakakita ka ng ilang mga tagapaglingkod sa simbahang ito na umalis, at ito'y nagdulot ng sakit sa'yo, at nabasa mo marahil ang ilan nilang mga Facebook post, at nagsimula kang magkaroon ng mga pagdududa pagdating po sa ating simbahan. Maaari po natin itong ipanalangin. Panalangin po natin na naway makabalik ang mga taong nilisan ang ating simbahan. Naway makabalik sila ng may pag-ibig at pagtitiwala. Panginoong Yesus, Ikaw ay aming pinapasalamatan. Maraming salamat dahil itinanim mo kami bilang mabuting saksi at bilang iyong dakilang saksi para sa mga taong nilisan ng aming simbahan. Amin pong ipinapanalangin ang kanilang buhay, naway magkaroon sila ng pananampalataya upang makapanumbalik. Kung may mga ilan po sa atin na nagsimulang magkaroon ng galit, naway tanggalin mo, O Diyos, ang lahat ng kapaitan sa aming puso, tanggalin ang inggit, alitan at pangkukutya. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay amin ka po naming susundin, O Diyos. Tayo po ay tumindig. Hawakan po natin ang ating Biblia at basahin po natin ang 2 bersikulo na ito. Which sa unang Timoteo, chapter 1, unang Timoteo 1, verse 18 and 19. Timoteo, anak ko, ang mga bagay na ito ay itinatagubilan ko sa iyo ayon sa mga pahayag na sinabi tungkol sa iyo, upang sa pamamagitan nito ay masigla kang makipaglaban, na taglay ang matibay na pananampalataya at malinis na budhi. Ngayon ay sa chapter 6, verse 11 at 12. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito, sikapin mong mamuhay ng matuwid, makadiyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kahinahunan, ipaglaban mo ng puspusan ng pananampalataya, panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan, dahil dyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo.
verse 1:18 to 19, unang bahagi nito, at ang verse chapter 6 verse 11 to 12. Ipanalangin po natin na tayo ay maging tulad ni Timoteo. Naway lisanin o iwiwas po tayo sa mga pagkukutya, sa mga maling pananalita, sa mga pagdedebate, inggitan, alitan, kapaitan. Sa halip ay sikapin po nating mamuhay ng matuwid, makadiyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kahinahunan. Hindi po natin kailangang maghiganti, bagkus ay kailangan lamang po nating ipaglaban ng puspusan ng atin pong pananampalataya. Ipanalangin po natin ang ating puso, ipanalangin po natin ang ating mga sarili. Tayo po ay nasa isang digmaan ngayon, ngunit tayo ay lingkod ng Diyos at nais po nating ipaglaban ng tama ang laban na ito. Naway maging mabuti tayong saksi ng Panginoon. Aling aspeto po ang nagkukulang pa tayo? Pagiging matuwid ba yan, makadiyos, pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kahinahunan? Kung alin man pong aspeto ang kulang tayo, ipanalangin po natin na naway punuin tayo ng Diyos. Bawat inggitan, alitan, kutyaan at pagbibintang ay lumisan sa atin. Mga maling pagtuturo ay iwanan tayo. Mga iba't ibang pag-atake sa ating simbahan, naway lisanin tayo. Tayo po ay nasa isang digmaan. Isuot po natin ang kalasag na mula sa Panginoon at ipaglaban ng puspusan ng pananampalataya. Tayo po ay papasok sa digmaan ito ng may pananampalataya. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shine. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, and shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Hallelujah! Mga kapatid, nabasa po natin ang unang Timoteo. Ang mga Efeso o ang simbahan sa Efeso ay nakakarap ng maraming problema. At maging sa panahon natin ngayon, ay nararanasan po natin ito. Ngunit tayo ay tinawag ng Diyos upang ipaglaban ng tama ang ating pananampalataya, maging mabuting saksi at maging mabuting apostol ng Panginoon. Ngayon ay mananalangin po tayo in tongues. Ipanalangin po natin ang ating simbahan. Ipanalangin po natin ang bawat kapatiran.
Maaari sa iyong isip, nabanggit po sa chapter 6 verse 11, tayo po ay magpo-focus sa versikulong ito. Ipanalangin po natin ang ating sarili, ang ating simbahan, ang ating mga branch churches, ang lahat ng puno ng buhay. Atin pong ipinapanalangin at inaayawan ang pagiging kahaman at pagiging sakim sa pera. Sa halip ay atin pong susundin ang puno ng buhay at maging matuwid, maging makadiyos, magkaroon ng pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kahinahunan. Sa atin pong pananalangin ay ipanalangin po natin ang nabanggit sa verse 11 and verse 12. Ang lahat ay papasok sa realidad ng mga bersikulong ito. Ang dalawang bersikulong ito ay magiging teritoryo at katotohanan sa ating buhay. At kung ano man ang sasabihin ng Diyos, ang siyang higit na maghahari sa ating buhay. Naway tulungan tayo ng Diyos. Mga kapatid, lisanin po natin ang mga bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan at pagbibintang at kahit ano pang mga bagay na nagtuturo ng baluktot na pag-iisip at baluktot na katotohanan. Naway higit na maghari ang katuwiran, pagiging makadiyos, pagkakaroon ng pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kahinahunan. Naway higit na maghari ang katotohanan sa ating pong mga buhay. Ang kapangyarihan ng kaaway ay lisanin po tayo. 611 Church, simbahan ng 611. Ang simbahang ito ay mapupuno ng katuwiran at tayo ay magiging puno ng katuwiran. Puno ng pagiging makadiyos, puno ng pag-ibig, puno ng pananampalataya, puno ng pagtitiis at ng kahinahunan. Sama-sama po tayong ipaglaban ang puspusan ng pananampalataya. Naway makapasok po tayo sa ganitong pagkakatawag na mula sa Panginoon. Pakita po natin ang katotohanan at ang kadakilaan ng Diyos. Ito'y upang ating makita na tayo'y bahagi ng puno ng buhay. Tayo ay kabilang sa Diyos. Tayo ay lingkod ng Diyos, ang kanyang katangian at ang katuwiran ng puno ng buhay, ang siyang mananahan at maghahari sa atin pong buhay. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa. Ilayo mo kami sa kahit ano pa mang gawa ng kaaway at sa bawat panunukso ng kaaway. Ang kaharian at ang kadikalaan ng Diyos ay para sa Panginoon. Ang lahat ng ito ay ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Naway pagpalain po kayong lahat. Naway mapuspos kayo ng kadakilaan ng Diyos. Kung ano man po ang kadakilaan na mayroon ng ating Panginoong Jesus. At ang ating pag-asa ay ang panghawakan ang kadakilaang iyon ng ating Panginoong Jesus. Panghawakan po natin ang pag-asang ito. Ang kadakilaan ng Diyos ay malayong mas importante pa kaysa sa kung anumang maipagkakaloob ng mundo. Naway bigyan po kayo ng dunong ng Panginoon. Maging mapagpakumbaba, magkaroon ng kahinahunan. At sa panahon ng pakikipagdigma, ay higit po ninyong ipakita ang pagiging makadiyos. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, ang kapayapaan, ang higit na maghari sa inyong buhay. Amen.
Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.